Breaking news, ninanais na ng Iran na matigil ang digmaang ito. At upang ito ay matigil, merong tatlong bagay na hinihingi ang presidente ng Iran na si Masoud Pezeshkian na siya namang sinuportahan ng foreign minister ng bansang Iran na si Abbas Araghchi. Ang tanong, pagbibigyan kaya ito ng United States of America at ng Israel? Ito na kaya ang katapusan ng giyera sa West Asia? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay March 14, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito mga kaibigan ay may kaugnayan pa rin sa nangyayaring giyera sa West Asia maging sa Middle East, particular mga kaibigan sa bansang Iran, Israel, United States of America. Halos lahat ng mga world leaders, halos lahat ng mga news agencies sa iba't ibang bahagi ng mundo pinagtutuunan ng pansin ang giyera na nangyayari sa West Asia. Sa Iran, ito ay buhat ng magsimula ang digmaan nang magsagawa ng joint strike ang puwersa ng Amerika at puwersa ng Israel. And of course mga kaibigan, ang isa sa mga pinaka-importanting tanong na naghihintay ng napaka-importanting kasagutan ay kung kailan kaya magtatapos ang gerang ito. Gusto rin ng Amerika na matapos. Gusto rin ng Israel na matapos. And of course, gusto rin ng Iran na matapos na ang gerang ito. Lahat tayo, kahit nandito tayo sa Pilipinas, gusto nating matapos ito sapagat tayo ay naaapektuhan din. Hindi man tayong direktang tinamaan ng mga missiles at iba pang mga armas pandigma ng ibang mga bansa. Pero tinatamaan man tayo ng epekto. Marami na sa ating mga motorista at mga negosyante ang nagrereklamo dahil sa sobrang taas ng mga presyo ng gasolina sa panahong ito. Nagbabadya pang tumaas ang presyo ng pamasahe. Ngayon, dahil pinag-uusapan mga kaibigan kung kailang matatapos ang digmaang ito, noong nakaraang linggo, tahasang sinabi mga kaibigan ng United States of America na bukas pa ang kanilang pintuan upang magsagawa ng negosasyon at ang negosasyong ito upang matigil nga ang digmaang ito. At alam nyo ba mga kaibigan, sumagot ang Iran. Ayon sa Iran, wala ng negosasyon. Bakit pa magkakaroon ng negosasyon? Ay napakarami na ang nasawi, mga commanders pa at higit sa lahat ang supreme leader pa na si Ayatollah Ali Khamenei. Kaya nga, nang pumalit si Mujtaba Khamenei, ayon sa kanya, sa kanyang unang post sa kanyang social media account, ipaghihiganti nila ang mga nasawing leaders at ang kanyang ama na si Ayatollah Ali Khamenei. Pero makalipas ang ilang araw, particularly kahapon mga kaibigan, merong inilabas na pahayag ang Iran at ito ay sa pamamagitan ng kanilang presidente na si Masoud Pezeshkian. Isinapubliko pa ito at sinugundahan pa ng kanilang foreign minister na si Abbas Araghchi. At alam nyo ba mga kaibigan na ang kanilang mga pahayag ay may kinalaman sa tigil putukan? Yun nga lang mga kaibigan, nagbigay ito ng tatlong demand at ang tatlong demand na ito kung maibigay ay wala ng digmaan. Halimbawa, dalawa ang maibigay at isa ay hindi pa rin matutupad ang ceasefire. Kinakailangan ang tatlo talaga. At ang unang bagay mga kaibigan na dinedemand ng Iran ay dapat daw kilalanin ng United States of America at Israel ang kanilang karapatan. Kasama na sa karapatang ito mga kaibigan ang sinasabi ng Iran na magsasagawa nga sila at ipagpapatuloy nila ang kanilang nuclear project. Nako, kung ibibigay ito ng Amerika at ibibigay rin ito ng Israel, lalabas mga kaibigan walang kabuluhan
ang joint strike ng Amerika at Israel sa Iran. Wala ring kabuluhan ang mga nauna nilang mga pag-uusap sapagkat ang nais kasi ni US President Donald Trump tuluyan ng alisin ng Iran ang kanilang enrichment ng uranium, mahalagang sangkap sa pagsasagawa ng mga nuclear weapon at mga ballistic missiles. Ngayon, sa unang demand ng Iran, nakapaloob dito ang nuclear weapon project ng Iran at yan ang nais na kilalanin ng Amerika at ng Israel na demand ng Iran. Ang tanong, ibibigay kaya ito ng Amerika at ng Israel? At ang pangalawang bagay mga kaibigan na demand ng Iran ay kinakailangang bayaran daw ng United States of America at Israel ang pinsala na natamo ng Iran bunsod ng mga sunod-sunod at malalaking airstrike na isinasagawa ng Amerika at ng Israel. Marahil mga kaibigan sa pangalawang demand na hinihingi ng Iran, medyo malapit-lapit ito kaysa sa unang demand ng Iran. Kasi maaari talagang magbayad ang Amerika at Israel sa pinsala na naidulot ng kanilang mga pag-atake. Posible yan, marami ng ganyan na nangyari sa mga nakaraang mga digmaan. At ang pangatlong bagay na hinihingi ng Iran mga kaibigan, ayon sa Iran, gusto nilang mangako ang United States of America at ang Israel na kailanman hindi na sila magsasagawa pa ng pag-atake sa loob ng Iran. In short, parang sinasabi ng Iran, leave us alone. Ngayon mga kaibigan, sa tatlong demand na hinihingi ng Iran, maraming mga komento, maraming mga opinyon ang ibinabato ngayon sa social media. Merong mga nagsasabi, bakit magdidemand ang Iran? Hindi naman sila ang umatake, kundi sila ang inatake. Ayon sa ibang mga commenters, ang magdidemand ang umatake upang ang umatake ay hindi na muling umatake. Dahil kapag binigay ng Iran ang hinihingi ng mga umatake, malaki ang possibility na hindi na aatake ang Amerika at Israel. Pero sa puntong ito, sa mga demand na hinihingi ng Iran, ano sa palagay ninyo mga kaibigan? Ibibigay kaya ito ng Israel? Ibibigay kaya ito ng United States of America? Gayong ang mga demand na ito ay pabor lahat sa Iran. At ang pabor na ito mga kaibigan, nangangahulugan lamang ito na magpapatuloy pa ang mga proyekto ng Iran na siya namang nais wasakin ng Israel at ng Amerika. Mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa demand ng Iran? Ito ba'y makatarungan o ito mga kaibigan ay isang kalabisan? Ipaalam ang inyong mga malulupit na komento at mga opinyon dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.